Ang boses ni Professor Richard Hartwell ay parang latigo na humampas sa loob ng tahimik na lecture hall. Malamig, matalas, at puno ng di maitatagong paghamak. Isaiah Parker. Sa pagtawag pa lang sa kanyang pangalan, naramdaman ni Isaiah ang pag-init ng kanyang batok. Kilala niya ang tono na yon. Ito ang tono na ginagamit ng propesor kapag may gusto siyang ipahiya. At sa nagdaang mga linggo, siya ang laging paboritong puntiryahin. Daan-daang pares ng mga mata ang bumaling sa kanya. Mga matang nagtataka, mga matang nakikiramay, at mga matang nag-aabang ng gulo. Ngumisi si Professor Hartwell, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil tila, napakagaling mo sa lahat ng mga problemang ibinibigay ko, Mr. Parker. Marahil ay gusto mong subukan ng isang bagay na mas nababagay sa iyong pambihirang talento. Ikinumpas niya ang kamay sa napakalaking blackboard sa kanyang likuran. Doon, nakasulat sa puting tisa ay isang ekwasyon na tila isang halimaw na gawa sa mga numero at simbolo. Isang magulo at nakakatakot na problema na kahit ang mga nasa graduadong antas ay tiyak na pagpapawisan. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ito, pagpapatuloy ni Hartwell habang naglalakad sa harap ng pisara na parang isang hari, ay isang problema na 24 na taon nang walang nakakalutas. Isang teorya na kahit ang mga pinakamagagaling na isipan ay sumuko na. Huminto siya at tumingin ng diretso kay Isaiah. Pero baka ikaw, Mr. Parker, ang makasagot nito. Bigyan natin ang lahat ng isang magandang palabas. Hindi ito isang paanyaya. Isa itong paghatol. Isang bitag na inilatag sa harap ng lahat. Alam ni Isaiah na kahit anong gawin niya, talo siya. Kung tatanggi siya, magmumukha siyang duwag. Kung susubukan niya at mabibigo, mapapatunayan niya ang gustong palabasin ni Hartwell na isa lamang siyang mayabang na estudyante na walang binatbat. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Pero sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang bagay na mas malalim. Isang alaala. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ang malamig na bato ng lapida sa ilalim ng kanyang mga daliri. At ang pangako ng isang 16 na taong gulang na batang lalaki sa kanyang yumaong ama. Hindi ko sila hahayaang manalo, Itay. Ibabalik ko ang para sa'yo. Mabibigyan din kita ng hustisya. Ang ekwasyon sa pisara ay hindi lang mga numero. Ito ay ang mukha ng kawalang katarungan. Si Professor Hartwell ay hindi lang isang propesor. Siya ang taong nagnakaw sa kinabukasan at sa pangalan ng kanyang ama. Dahan-dahan, tumayo si Isaiah. Natahimik ang buong lecture hall. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang paghinga. Bawat hakbang niya palapit sa pisara ay parang 1 milya ang layo. Nakikita niya ang pagtataka sa mukha ng kanyang mga kaklase. Nakikita niya ang nanunuyang ngiti sa mukha ni Hartwell na tila sinasabing, "Tingnan ninyo, nahulog siya sa patibong ko." Kinuha niya ang kapirasong tisa. Malamig ito sa kanyang nanginginig na kamay. Pumikit siya sandali. Inalis niya sa isip ang mga matang nakatingin. Inalis niya ang mukha ni Hartwell. Ang tanging naiwan ay ang alaala ng kanyang ama. Ang mga kamay nitong laging may bahid ng tinta. Ang ngiti nito kapag may nalulutas na problema. Ang pagmamahal nito sa ganda ng mga numero. At nagsimula siyang magsulat. Ang tunog lang ng tisa sa pisara ang maririnig. Isang mabilis, ngunit tiyak na paggalaw. Ang mga numero at simbolo ay dumaloy mula sa kanyang isip, sa kanyang mga daliri, patungo sa pisara. Hindi niya ito iniisip, nararamdaman niya ito. Ang bawat linya, bawat variable, ay isang hakbang palapit sa katarungan. Ang hangin sa silid ay tila huminto. Ang mga estudyante ay napasandal pasulong sa kanilang mga upuan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita.
Ang nangisi sa mukha ni Hartwell ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng pagkabigla. Ang mga guhit ay naging mga solusyon. Ang kaguluhan ay naging kaayusan. Pagkatapos, huminto siya. Isang huling tapik ng tisa sa pisara. Tapos na. Tumahimik ang lahat. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. 74 na segundo. Iyon lang ang itinagal. Isang estudyante sa likod ang kumuha ng kanyang cellphone at mabilis na kinuna ng litrato ang pisara. Maya-maya, isa pang estudyante ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang ang buong silid ay napuno ng dumadagundong na palakpakan at mga hiyawan ng paghanga. Pero hindi iyon ang narinig ni Isaiah, hindi iyon ang kanyang nakita. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata niya ay naglakbay sa dagat ng mga mukha. At doon, sa isang sulok, nakita niya siya. Isang babae. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi lang ito paghanga. Mayroong pagkabigla, oo. Pero meron ding pag-unawa. Isang bagay sa mga mata nito ang tila nakikita. Hindi lang ang henyo na nagsagot ng imposible, kundi ang lalaking may pasanpasang galit sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, sa gitna ng ingay at ng kanyang tagumpay, ang tanging umiral ay ang koneksyon sa pagitan nila. Isang tahimik na sandali, naganap na kabaligtaran ng nagngangalit na apoy ng paghihiganti sa kanyang puso. Hanggang sa pag-uwi, paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Althea ang nangyari sa lecture hall. Ang nakakabinging katahimikan habang si Isaiah Parker ay nagsusulat sa pisara. Ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa bawat guhit ng tisa. At higit sa lahat, ang anyo sa mukha ng kanyang ama. Hindi iyon simpleng pagkadismaya. May halong pagkasuklam at sa ilalim niyon, isang bagay na hindi mabasa ni Althea. Takot? Dad, ano po ba talaga ang nangyari kanina? Tanong niya habang naghahapunan sila. Itinigil ni Professor Hartwell ang paghiwa sa kanyang steak. Wala iyon, anak. Isang mayabang na estudyante lang na gustong magpasikat. Pero ang paraan po ng pagtrato ninyo sa kanya, hindi po yon tama, mahinang sabi ni Althea. Ipinahiya niyo po siya sa harap ng lahat. Binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. At ginawa niya. Sagot ng ama niya. Ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Tapos na ang usapang yan, Althea. Huwag mo nang isipin pa. Pero hindi iyon maalis sa isip ni Althea. Ang kanyang ama ay palaging isang modelo ng profesionalismo. Ang makita itong kumilos dahil sa personal na galit ay nakabagabag sa kanya. May mali. At ang maling yun ay may pangalan. Isaiah Parker. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Dinala siya ng kanyang mga paa sa library ng universidad. Isang lugar na para sa kanya ay isang kanlungan. Sa isang malayong sulok, sa seksyon ng Advanced Mathematics, natagpuan niya ito. Nakaupo si Isaiah ng mag-isa, napapalibutan ng mga tore ng makakapal na libro. Ang atensyon niya ay nakatuon sa isang lumang journal. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga pahina na tila ba ang mga yon ay sagrado. Mayroon siyang intensidad na nakakahalina. Nag-ipon ng lakas ng loob si Althea at nilapitan siya. Mr. Parker? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isaiah. Ang mga mata niya, na kahapon ay puno ng nag-aalab na determinasyon, ay may bahid ngayon ng pagod at kalungkutan. Sa isang saglit na wala ang imahe ng henyo na sumupil sa isang imposibleng ekwasyon, ang nakita niya ay isang binatang may pasan na problema na mas mabigat pa sa mga librong nasa kanyang harapan. Miss? Tanong niya. Ang boses ay magalang ngunit may distansya. Althea Reyes. Pagpapakilala niya. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin para sa inasal ng ama ko kahapon. Si Professor Hartwell. Bahagyang nanigas ang panga ni Isaiah. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanya. Pero gusto ko. Hindi tama ang ginawa niya.
Tinitigan siya ni Isaiah. Sinusuri. Bakit mo ito ginagawa, Miss Reyes? Dahil sa konsensya? O dahil gusto mong malaman kung paano ko nagawa iyon? Natigilan si Althea sa prangkang tanong. Hindi, hindi iyon. Nag-aalala lang ako. Sa inyo at sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isaiah. Huwag kang mag-alala para sa akin. At lalong huwag para sa kanya. Mas kilala niya ang ginagawa niya kaysa sa inaakala mo. Isinara niya ang journal na binabasa. Sa paggalaw na yon, nakita ni Althea ang pangalan sa lumang pabalat, Dr. David Parker. Ang apelyido ay kapareho ng sa kanya. Sino si Dr. David Parker? Tanong niya. Hindi napigilan ang sarili. Ang pagbabago sa mukha ni Isaiah ay mabilis at malinaw. Ang distansya ay naging isang pader. Ama ko siya. Oh, sabi lang ni Althea. Isa rin siyang mathematician? Ang pinakamagaling, sagot ni Isaiah. Ang boses ay puno ng pagmamalaki na may kasamang sakit. May mga ideya siya na sana ay nagpabago sa mundo. Sana? Hindi sumagot si Isaiah. Sa halip tumayo siya para magsauli ng libro sa estante. Sinundan siya ng tingin ni Althea. Mayroong isang partikular na libro na tila pareho nilang kailangan. Sabay silang umabot para kunin ito. Ang kanilang mga daliri ay halos magdampi. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Althea. Ang buong mundo ay tila huminto sa maliit na espasyo sa pagitan ng kanilang mga kamay. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong yon, wala ng propesor, walang ekwasyon, walang nakaraan. Mayroon lamang isang hindi maipaliwanag na koneksyon na mas malakas pa sa anumang salita. Unang bumawi si Isaiah, hinayaan niyang kunin ni Althea ang libro. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Althea. Hawak ang libro sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Tumango lang si Isaiah. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Dala-dala ang mga gamit niya. Akala ni Althea ay iyon na ang katapusan ng kanilang pag-uusap. Ngunit bago siya makaliko sa dulo ng pasilyo, huminto siya. Hindi siya lumingon, pero ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa kaluluwa. Miss Reyes, sabi niya, kilala mo ba talaga kung sino ang ama mo? At tuluyan na siyang umalis. Iniwan si Althea na nakatayo roon, yakap ang isang libro, at may isang tanong na gumugulo sa kanyang perpektong mundo. Mas mabilis pa sa inaasahan ang pag-igting ng pagitan ni na Isaiah at Althea. Ang pambihirang tagpo sa aklatan ay sinundan ng hindi inaasahang serye ng pagkikita. Hindi man sinasadya sa simula, naging isang ritual ang kanilang pag-aaral na magkasama, palagi sa tahimik na sulok ng aklatan. Ang mga numero, sa halip na maging hadlang, ay naging tulay. Sa piling ni Althea, nakalimutan ni Isaiah ang galit niya. Kahit sandali lang, ang bawat tawa ni Althea, ang bawat pagkunot ng noo niya, kapag nahihirapan sa problema, ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasanin na dala-dala niya. Sa kanyang isip, hindi si Althea ang anak ng kalaban. Siya si Althea, ang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dito, bulong ni Isaiah isang gabi. Habang tinutulungan si Althea sa isang komplikadong formula. Kung gagawin mo itong simple, makikita mo ang pattern. Ang matematika ay hindi tungkol sa pagiging komplikado. Ito ay tungkol sa kagandahan ng order. Napangiti si Althea, ang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng mesa. Parang buhay. No, kailangan mo lang hanapin ang order sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Isaiah ay lumampas sa pagkakaibigan. Ito ay isang pag-asa, isang masakit na pag-asa na sana, balang araw, ang kaguluhan ng kanyang misyon ay magkakaroon ng order kung saan may puwang para kay Althea. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang umaga, nakatanggap si Isaiah ng isang email.
Mula ito sa kaukulang komite ng unibersidad. Ang kanyang pinakabagong research paper na ginugol niya ng mga buwan sa paggawa ay binigyan ng F na grado. Ang dahilan, kakulangan ng orihinalidad at hindi sumusunod sa pamantayan. Nanginig ang kanyang mga kamay. Walang duda. Ito ay gawa ni Professor Hartwell. Ito ay ang tahimik, mapanirang pagganti. Sinusubukan ni Hartwell na sirain ang kanyang kinabukasan sa akademikong mundo bago pa man niya maisiwalat ang katotohanan. Gabi iyon, nag-dinner si Althea kasama ang kanyang ama sa isang eleganteng restaurant. Masayang nagkukwento si Hartwell tungkol sa kanyang tagumpay at ang kanyang mga planong lalong paigtingin ang kalidad ng unibersidad. Huwag mong masyadong pansinin iyang mga estudyanteng nagrereklamo, Althea, sabi ni Hartwell habang umiinom ng kape. Ang gulo nila ay tanda lang ng kanilang kawalan ng kakayahan. Lalo na iyang si Parker, masyadong mayabang para sa sarili niyang kabutihan. Hindi makatingin si Althea sa mga mata ng ama niya. Ang nangiti ni Hartwell ay tila napakapeke, at ang bawat papuri sa sarili ay tila isang balabal na itinatago, ang isang bagay na masama. Nais niyang itanong kung ano ang ginawa niya kay Isaiah, ngunit natakot siyang malaman ang sagot. Ang kanyang fatal flaw, ang kanyang bulag na katapatan sa ama, ay gumapos sa kanyang dila. Habang naglalakad pa uwi si Isaiah mula sa kanyang trabaho, nakita niya si Althea. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng campus, naghihintay, ngunit hindi sa kanya. Sa ilang sandali, nakita niya si Hartwell na lumabas. May dalang isang palumpon ng mga bulaklak at inabot kay Althea. Ang pagtawa ni Althea ay parang isang matamis na kanta. Ang ngiti ni Hartwell ay parang isang perpektong ama, parang isang panaginip na binasag. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman ni Isaiah kasama si Althea ay biglang naging abo. Kahit gaano pa siya kabait, kahit gaano pa kami magkasundo sa mga numero, anak pa rin siya ng taong ito. Ang pader na sinubukan niyang wasakin ay muling tumayo. Mas mataas at mas matibay ngayon. Pagdating sa bahay, naramdaman ni Isaiah ang pangangailangan na bumalik sa kanyang pinag-ugatan. Ang katotohanan. Kinuha niya ang mga lumang dokumento ng kanyang ama at habang tinitingnan niya ang mga ito, napansin niya ang isang larawan na nakatiklop sa pagitan ng mga pahina. Ito ay isang lumang Polaroid, malabo, kupas. Sa larawan, nakatayo ang dalawang lalaki, magkaakbay, na tila mga magkapatid. Ang isa ay ang kanyang ama, si Dr. David Parker, nakangiti. Ang isa ay si Richard Hartwell, mas bata, mas payat, pero walang duda na siya iyon. Naramdaman ni Isaiah na parang may kung anong humigpit sa kanyang lalamunan. Magkaibigan pala sila. Ang relasyon, na mas matindi pa sa professional, nagsimula siyang magbasa ng sulat sa likod ng larawan. David at Richard, kasama ang munting anghel ni Richard, si Althea. Ang tisa ay nahulog sa lupa, lumikha ng isang nakakabinging ingay. Althea, Reyes, Hartwell. Ang sakit ng pagtataksil ay humampas sa kanya ng napakalakas. Hindi lang ito pag-ibig ng anak sa ama. Si Althea ay bahagi ng pamilya. Hindi niya lang anak. Siya si Althea, ang babaeng nakita niya sa lecture hall. Ang babaeng nagtanong sa kanya kung kilala ba niya ang kanyang ama. Sa isang iglap, ang lahat ng kabaitan at pag-aalala ni Althea ay tila naging isang kalkuladong pakana. Isa ka lang patibong, bulong ni Isaiah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hinding-hindi ko siya hahayaang manalo ulit. Hindi na ito tungkol sa mga numero. Hindi na ito tungkol sa kanyang ama lang. Ito ay personal. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Isang text mula sa isang unknown number. Ito ay isang larawan ng lumang libingan ng kanyang ama at isang linya mula sa isang kanta na laging kinakanta ng kanyang ama. Isang linyang ginagamit nilang code para sa "Huwag kang matakot." Sa ilalim ng larawan, may isang bagong text. Mula sa kanyang lola, isang matandang kaibigan ng kanyang ama.
Nakalimutan kong sabihin sa'yo na may anak na babae siya. Anak. Ang huling text ay nagdala ng huling kaba. May isa pa. Dadalhin kita sa isang lugar na makakatulong. Bukas, 5:00 ng hapon. Tingnan mo ang dulo ng iyong research paper, ang mga salita sa ibaba. Nagtaka si Isaiah. Ang research paper niya na binigyan ng F, kinuha niya ito at sa pinakadulo ng pahina, ang mga salita ay nakatago. Tingnan ang file na ito. Isang serye ng mga petsa at numero. Malamang isang lumang lokasyon ng file. Ngunit ang huling cliffhanger ay ang pinakamalaking pagkabigla. Althea. Bulong niya. Ang kanyang puso ay naghahalo ang galit at ang pagdududa. Sino ka ba talaga? Nagpakulo ng kape si Isaiah pero hindi niya ito ininom. Nakatayo siya sa bintana, pinagmamasdan ang sikat ng araw sa campus, ngunit ang nakikita niya ay ang dilim ng pagtataksil. Ang bawat sandali, kasama si Althea, ang mga tawanan, ang mga seryosong talakayan, ang kuryenteng naramdaman niya nang magdikit ang kanilang mga kamay, ay nagmistulang lason ngayon. Isang kalkuladong pakana. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Ang tanging nagpatigil sa kanyang galit ay ang text mula sa unknown number. Hindi ito tugma sa ugali ng isang taong gustong manakit. Sino ang nag-text sa kanya? Bakit? Ngunit ang pait ng katotohanan ay mas matindi. Si Althea Reyes ay ang anak ni Richard Hartwell. Ang babaeng nagpapagaan ng kanyang pasanin ay bahagi ng pasanin mismo. Naramdaman niya ang pangangailangan na harapin ito. Hindi niya kayang maghintay. 3:00 ng hapon, natagpuan niya si Althea sa kanilang madalas na tagpuan sa aklatan. Nakaupo siya doon, nakatingin sa labas ng bintana, tila nag-iisa at malungkot. Nilapitan siya ni Isaiah at sa paglapit pa lang niya, naramdaman ni Althea ang pagkakaiba. Ang kislap sa mga mata ni Isaiah ay wala na. Napalitan iyon ng isang malamig at matalim na tingin. Isaiah, okay ka lang ba? Tanong ni Althea, tumayo siya. Wala sa okay ang pinag-uusapan natin dito, Miss Reyes, sabi niya. Binibigyang diin ang apelyido. Nagulat si Althea. Anong problema? Bakit ganyan ka makatingin? Tungkol ba ito sa research paper mo? Kung gusto mo, maaari nating iapela. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Putol ni Isaiah sa kanya. Ang boses niya ay mahina at nagbabanta na sapat lang para marinig nilang dalawa. Huwag mo akong ituring na isang hangal. Alam ko na. Alam ko kung sino ka talaga. Nagtaka si Althea. Ano ba ang pinagsasabi mo, Isaiah? Siyempre, alam mo kung sino ako. Ako si Althea Reyes. Kilala mo ako. Inilabas ni Isaiah ang larawan sa likod niya at inihagis sa mesa. Humampas ang lumang Polaroid sa pagitan nila. Kilala? Bakit hindi mo sinabi sa akin na anak ka ni Professor Hartwell? Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkaibigan ang mga ama natin? Na buong buhay mo ay nakikita mo ang kanyang muka. Tiningnan ni Althea ang larawan. Siya nga iyon. Ang kanyang ama, si Dr. David Parker, at ang kanyang sarili, isang sanggol, na nakakandong sa kanyang ama. Bakit ka tahimik? Sigaw ni Isaiah. Ano? Isang laro lang ba ito? Isang inside job para bantayan ako? Ipapadala ka ng iyong ama para maging pamilyar sa kalaban? Ang luha ni Althea ay dumaloy. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi niya kayang pigilan. Hindi. Hindi totoo iyan. Hindi ko alam ang tungkol sa larawan na yan. Hindi ko alam na magkaibigan sila. At hindi ako nagpapanggap. Ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo ay totoo. Akala ko magkaibigan tayo. Magkaibigan? Tumawa si Isaiah. Isang mapait na tunog na walang kaligayahan. Ang mga kaibigan ba ay nagtatago ng ganoong klaseng sikreto? Ang iyong ama, ang sumira sa buhay ng ama ko. Nagnakaw siya. At ikaw ang kanyang anak. Ang lahat ng pag-aalala mo ay bahagi lang ng plano ninyong panatilihin ang isang malinis na imahe, hindi ba? Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa ama ko.
Sigaw ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi mo siya kilala. Siya ay isang mabuting tao. Mabuting tao? Umiling si Isaiah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang bulag, Althea. Siya ay isang magnanakaw. Isang sinungaling. Ang solusyon na isinulat ko sa pisara? Iyon ang ideya ng aking ama. Ang problema na imposibleng lutasin ay isa lamang mapanirang puri na pagpapakita. At alam mong may mali sa kanya. Bakit ka pumunta rito at humingi ng tawad? Dahil may nagtutulak sa iyo o dahil sa wakas ay nakikita mo ang katotohanan. Napahawak si Althea sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Isaiah ay tumatagos sa kanya. Ang larawan. Ang pagtataka niya sa inasal ng kanyang ama. Ang galit ni Isaiah. Ang lahat ay nagtuturo sa isang nakatatakot na katotohanan. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, Isaiah. Sabi ni Althea, lumalaban sa kanyang luha. Pero hindi ko hahayaan na dungisan mo ang pangalan ng ama ko nang walang matibay na ebidensya. Kung may sikreto ang ama ko, aalamin ko yon. Pero hindi mo ako pwedeng akusahan ng pagtataksil. Tapos na ang paghahanap mo, sabi ni Isaiah. Nakahanap na ako ng ebidensya. At ngayon na alam ko kung sino ka, siguraduhin mong hindi ka makikialam. Ang plano ko ay magpapatuloy. At kung hahadlang ka, sisirain kita. Gaya ng ginawa ng ama mo sa akin. Tumalikod si Isaiah at lumabas sa aklatan. Ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Ang pagmamahal ay isang kahinaan. Ang paghihiganti ang kanyang sandata. Naiwan si Althea, nanginginig. Ang mga luha ay umaagos. Inabot niya ang larawan. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang mga salita ni Isaiah o ang mukha ng kanyang ama na minahal niya sa buong buhay niya. Sa sobrang kalituhan at sakit, napahawak siya sa kanyang bag. Naramdaman niya ang matigas na plastic ng isang USB drive na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Kung sakaling may mangyari sa akin, ito ang kailangan mong malaman. Iyon ang sabi ng kanyang ina noong isang linggo, bago ito umalis ng bansa. Kailangan mo lang malaman ang katotohanan. At ito ay nasa bahay. Biglang luminaw ang isip ni Althea. Ang kanyang ina, ang tanging taong hindi kailanman nagsinungaling sa kanya. Kung may sikreto nga, hindi ito matatago. Pagkapasok ni Althea sa kanilang bahay, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Ang kanyang isip ay parang gumuho. Ang mga salita ni Isaiah, ang larawan, ang kanyang ina, ang lahat ay nagtutulak sa kanya sa isang lugar na hindi niya alam kung paano sisimulan. Dahil sa takot, nilingon niya ang kanyang kwarto. Ang kanyang paboritong lugar. Ang lugar na punong-puno ng kanyang mga alaala ng pagkabata. Walang kahit ano sa loob ang magbabago sa kanya. Kinuha niya ang USB drive mula sa kanyang bag. Naisip niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na laging nag-aalala sa kanya. Ang kanyang ina na palaging nagsasabi sa kanya na maging malakas. Kailangan mo lang malaman ang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang laptop. Inilagay niya ang USB drive. Binuksan niya ang laman nito. Isang folder. Mga pangalan ng mga dokumento. Mga file na tila walang kahulugan. Pinindot niya ang isa. At sa kanyang mukha, isang pagkabigla ang sumalubong. Isang video file. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button. Sa screen, lumitaw ang kanyang ama, si Professor Hartwell, sa kanyang opisina. Ngunit hindi niya kinilala ang tono ng boses nito, ang paraan ng pagsasalita. Mahal, kailangan nating gawin ito. Hindi tayo pwedeng hayaang manalo ang mga Parker na yan, sabi ni Hartwell sa isang taong hindi nakikita sa kamera. Richard, sigurado ka ba dito? Anong mangyayari kapag nalaman nila? Sagot ng isang boses na hindi niya kilala.
Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Pera lang naman ang gusto nila. Ang kailangan lang natin ay ang katibayan at mapapatunayan ko na ako ang karapat-dapat. Wala silang magagawa. Naramdaman ni Althea na parang may tumusok sa kanyang puso. Ito ba ang kanyang ama? Ang kanyang ama na nakita niya sa buong buhay niya. Ang kanyang ama na palaging nagtuturo sa kanya ng moralidad at pagiging matuwid? Hindi niya alam kung saan siya dapat tumingin. Ang video ay nagpatuloy. Sunod ay isang file na nakalista sa isang dokumento sa universidad. Sa loob, maraming pahina ng handwritten notes. Ang mga guhit, mga equation, at mga konsepto ay tila pamilyar. Pero hindi niya maunawaan. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Dr. David Parker. Ang kanyang ama ay may kinumpitensya kay Dr. David Parker sa isang project. Sinundan niya ang lahat ng ebidensya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga email. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay nag-uugnay sa kanya sa isang file. Sa isang bagong folder na may maraming mga dokumento. Mga liham at mga draft. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang binuksan niya ang folder. Ang paghahanap ay tumagal ng maraming oras mula sa mga email, sa mga draft, hanggang sa mga liham. Nagsimula siyang magkaroon ng isang mas malinaw na larawan. Ang kanyang ama at ang ama ni Isaiah ay mahuhusay na siyentista. Mayroon silang isang proyektong ginagawa ng magkasama. Isang magandang proyekto, pero sa kalaunan, ang kanyang ama ay gumawa ng isang masamang bagay. Ginawa niya ang pinakamasamang bagay. Nakita ni Althea ang isang bahagi ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita. Isang bahagi na mapaglaro. Isang bahagi na puno ng kasakiman. Isang bahagi na nagnakaw. At ngayon, ang lahat ng ito ay nakaharap sa kanya. Nakasulat sa mga pahina na kanyang binabasa. Ang kanyang mata ay natigil sa isang pahina ng sulat kamay. Mahal kong David, hindi ko alam kung bakit mo nagawa ito. Ang mga ideya mo ang nagbigay sa akin ng lahat. Ngunit ngayon, iniwan mo akong mag-isa na parang ikaw na rin ang kumubkob sa akin. Ang bawat linya ay isang matalim na kutsilyo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Althea ang isang liham na ipinadala ng kanyang ama kay Dr. David Parker. Sa liham na yon nakasulat ang, "Gagawin ko ang lahat para hindi ka magtagumpay. Gagawin ko ang lahat para makuha ko ang lahat ng iyong ginagawa." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na parang naglalaho ang kanyang mundo. Ang mundo na itinayo ng kanyang ama. Ang kanyang imahe ng kanyang ama ay unti-unting nadurog. Pinilit niyang tumayo. Sa pagtayo niya, ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang malaking kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ay puno ng mga larawan. May isa pang liham sa ilalim ng kahon mula sa kanyang ina. Kinuha niya ang liham at binuksan ito. Althea, kung babasahin mo ito, ibig sabihin ay alam mo na ang lahat. Alam mo na ang lahat na matagal kong tinatago. Huwag kang magalit sa iyong ama. Hindi siya perpekto, ngunit mahal ka niya. Sa mga dokumentong nakatago sa USB, makikita mo ang katotohanan. Ngayon, kailangan mong maging malakas. Naluha si Althea. Ang kanyang puso ay parang pinunit ng libu-libong piraso. Naramdaman niya ang pangangailangan na lumabas. Kinuha niya ang kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang lahat ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay ay nagtatagpo. Ang kanyang mga alaala, ang mga larawan, ang lahat ay tila hindi na totoo. Pinagmasdan niya ang isa pang kahon sa ilalim ng kahon. Ang huling liham sa folder, may nakasulat sa gilid. Lahat ng kasinungalingan ay nagtatapos. Kinuha niya ang kahon at sa loob, ang kanyang puso ay tumalon. Sa loob, mayroong isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malaking manuscript na nakasulat sa isang simpleng pabalat. At ang pamagat ay, ang teorya ng Parker Hartwell. Pero ang apelyido
ay binura. Tanging ang teorya ng Parker ang natira. Kinabukasan, tumawag si Althea sa kanyang ama para sa kanilang lunch. Sinabi niyang gusto niyang mag-usap. Pagdating nila sa isang tahimik na restaurant sa campus, nagtataka ang kanyang ama. "Ano ba ang gusto mong sabihin, anak? May problema ba?" Tanong ni Professor Hartwell, nakasuot ng kanyang formal na damit. Humugot ng malalim na hininga si Althea. Alam ko na ang lahat." Nanginig ang mga mata ni Hartwell. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. "Ang ibig mong sabihin?" Kinuha ni Althea ang manuscript mula sa kanyang bag at ipinakita sa kanyang ama. "Ang teorya ng Parker." "Ito ba talaga ang iyong ideya?" Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay mahinahon, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedesisyon. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Hartwell ay nagbago. May galit, pero may takot. May pagsisisi, pero may pagtanggi. "Saan mo nakuha iyan?" Tanong ni Hartwell. Ang kanyang tinig ay sumisigaw. "Nakita ko sa iyong lumang opisina," sagot ni Althea. "Nakita ko ang lahat ng mga liham, ang mga draft, ang mga email. Alam ko na ang lahat, Papa." Tumawa si Hartwell, isang mapait na tawa. "Kaya pala biglang ganito ka. Kaya pala lumayo ka sa akin." "Papa, bakit mo ginawa iyon?" Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. "Bakit mo kinuha ang trabaho ng kanyang ama? Bakit mo ninakaw ang kanyang mga ideya?" "Dahil gusto kong magtagumpay," sagot ni Hartwell. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Si David, palagi siyang nakahihigit sa akin. Palagi siyang mas magaling. Ang kanyang mga ideya ay hindi matatawaran. Kailangan kong maging espesyal at ang trabaho niya ang pinakamagandang paraan." "Pero ninakaw mo ang kanyang pangarap," sabi ni Althea. "Sinira mo ang kanyang reputasyon. Naging dahilan ka sa paghihirap ng kanyang pamilya." "Hindi ko naman sinasadya," sagot ni Hartwell. "Nagsisi ako, pero wala na tayong magagawa ngayon." Sa sandaling iyon, tumayo si Hartwell at lumapit kay Althea. Hinawakan niya ang kanyang kamay. "Anak, huwag mong hayaang sirain ng taong iyan ang ating pamilya," sabi ni Hartwell. Ang kanyang tinig ay mahina at mapagbanta. "Ilang dekada tayong nagtago nito. Huwag mong hayaang mawala ang lahat. Pamilya tayo. Saan ka pupunta kung iiwan mo ako?" "Papa, hindi ka dapat mag-alala tungkol sa akin. Ang kailangan mong alalahanin ay ang iyong sarili," sagot ni Althea. Tinanggal ang kamay niya sa pagkakahawak ng kanyang ama. "Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng kasinungalingan? Ang bigat ng pagtatago? Ang aking puso ay nasasaktan. Kailangan kong gawin ang tama." "Anak, huwag mong gawin ito. Huwag mong hayaan na mangyari ito. Pag-isipan mo muna." Pagmamakaawa ni Hartwell. "Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Kailangan kong gawin ang tama. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa mo akong isang kasabwat. Ginagawa mo akong kapareho mo." Tumingin si Althea sa kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita ang pagmamahal, pero nakita niya ang takot. "Gawin mo ang tama, anak. Hindi mo talaga ito gagawin, di ba?" Naramdaman ni Althea ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay parang pinunit ng libo-libong piraso. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama, ang galit niya kay Isaiah, ang lahat ay tila hindi na mahalaga. "Mahal kita, Papa," sabi ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Ngunit hindi ko na kayang itago ang kasinungalingan mo. Hindi na ako maaaring manahimik." Tumalikod si Althea at lumabas sa restaurant. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang ama sa kanyang likuran. Alam niya na sa paglabas niya sa restaurant ay iniiwan din niya ang kanyang ama. Alam niya na walang pagbabalik. At alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Pagkalabas ni Althea sa restaurant, pakiramdam niya ay biglang bumigat ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat hakbang
ay parang paghakbang sa isang napakalalim na bangin. Ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ay tila nawala. Wala siyang lugar na pupuntahan. Walang taong masasandalan. Sinubukan niyang tawagan si Isaiah. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi niya siya maabot. Ang kanyang cellphone ay palaging sa voicemail. Sa susunod na araw, napag-alaman ni Isaiah ang mga paratang laban sa kanya. Nagulat siya. Ang kanyang research paper ay tinanggihan. Ngayon, siya naman ang may problema. Tinawag siya ng dean. Binigyan siya ng ultimatum. Kung walang sapat na ebidensya para patunayan ang kanyang sarili, siya ay papatalsikin. Ang kanyang mga pangarap ay maaaring mapawi. Kailangan mo lang magpakatatag, Isaiah. Pinilit niyang huwag mag-isip ng kahit ano, maliban sa katotohanan. Ngunit nang makita niya si Althea sa harap ng building ng unibersidad, alam niya na ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Althea, tawag ni Isaiah. Lumingon si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Isaiah. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ni Althea. Huli na ang lahat, Isaiah. Huli? Sa anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang lahat. Nakikita ko ang mga patunay. Ang ama mo ay tama. Ang lahat ay mali. Kaya wala na. Natahimik si Isaiah. Ano? Paano? May mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na hindi mo kayang tanggapin. Sagot ni Althea. Hindi ko maaaring palalimin ang mga bagay, kaya nais kong malaman mo na. Pinigilan ni Isaiah ang kanyang mga salita. Huwag mong sabihin, hindi ako magpapaniwala sa'yo. Hindi ako maniniwala na ikaw ay. Nagbitiw ng mahinang tawa si Althea. At anong gagawin mo ngayon, Isaiah? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Althea. May mga tao na ayaw kang manalo. Hindi ka nila papayagan. Hindi mo sila kayang labanan. Ang sakit ng puso ni Isaiah ay parang sinaksak. Ang bawat salita ni Althea ay parang isang dagok. Naniniwala akong ginagawa mo ito para sa amin, sabi ni Althea. At ako ay nagsisisi. Ako ay naguguluhan. Ako ay natatakot. Pero kahit kailan hindi ka magiging isang bahagi ng aking buhay, hindi na. Anong ibig mong sabihin? Niyakap ni Althea ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Pasensya ka na, Isaiah. Kailangan kong umalis, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Althea. Sana maging masaya ka. Sana mahanap mo ang iyong katotohanan. At sana mapatawad mo ako. Nang makita ni Isaiah si Althea na umalis, naramdaman niya na ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay parang dinurog ng libu-libong piraso. Ang pag-asa niya, ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-ibig, ang lahat ay nawala. Pagdating niya sa kanyang dorm, natanggap niya ang isang text. Huwag kang sumuko. Pumunta ka sa malaking bulwagan bukas. Magsisimula ang lahat. Magsasabi ang lahat ng katotohanan. Napaisip si Isaiah. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? Ano ang ibig sasabihin nito? Ang isang bagay ay alam niya. Kung ano man ang mangyari, kailangan niyang sumagot. Ngayon na si Althea ang hindi nakasama niya, kailangan niyang ipakita na kaya niyang maging matatag. Bago umalis si Isaiah ng unibersidad, nakita niya si Althea na kasama ang kanyang ama, si Professor Hartwell, na papunta sa hall ng unibersidad. Napasama si Althea sa kanyang ama, sa kanyang pagpupulong. Kaya kahit na ang puso ni Isaiah ay nasasaktan, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Ang kinabukasan ay nasa mga kamay niya. Ang malaking hall ng unibersidad ay puno ng mga tao, mga estudyante, mga propesor, mga miyembro ng media. Lahat ay naghihintay para sa inaugural lecture ni Professor Richard Hartwell, pero hindi nila alam na sila ay saksi sa isang bagay na mas malaki. Sa likod ng entablado,
Naglalakad si Althea pabalik-balik. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakahawak siya sa kanyang USB drive. Ang lahat ng katotohanan ay nakatago sa loob. Kailangan mong maging malakas, Althea. Inaasahan niyang makilala niya si Isaiah para makita niya siya kahit sandali, pero wala siya. Tumunog ang speaker. Malugod namin kayong tinatanggap sa aming inaugural lecture, sabi ng MC. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Professor Richard Hartwell. Lumabas si Hartwell sa entablado. Ngumiti siya. Halatang nasisiyahan sa paghanga ng lahat. Nagtataka si Althea. Paano niya kayang gumawa ng ganito? Humarap si Althea sa likod at lumingon. Mga kaibigan, inaasahan kong matutunan natin ang mahalagang leksyon ngayong araw. Sabi ni Hartwell, dito natin makikita ang pag-unlad ng agham at pag-asa sa kinabukasan. Si Althea tumigil sa harap ng entablado. Tinawag siya ng isang assistant. Miss Reyes, nandito ka ba? Kailangan mo bang umalis? Niyakap ni Althea ang kanyang sarili at umiling. Pagkatapos ay kinuha niya ang mic. Ang katahimikan ay nahati. Ang lahat ay tila huminto. Pasensya na sa paggambala, Professor Hartwell, sabi ni Althea. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Ngunit mayroon akong isang bagay na kailangang sabihin. Tumingin si Hartwell. Ang kanyang ngangyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Althea, ano ang iyong ginagawa? Tanong ni Hartwell. Huwag mong sirain ang ating pamilya. Papa, sagot ni Althea. Ginagawa ko ang tama. Naglakad si Althea papunta sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang USB drive at itinapon ito sa projector. Professor Hartwell, mga propesor, mga estudyante, alam ko na ang katotohanan. Sabi niya, alam ko kung ano ang nangyari. Alam ko kung paano mo ginawa ang lahat ng ito. Mula sa proyektor, ang mga liham, mga email, at mga draft ay lumitaw sa malaking screen. Ang mga numero, ang mga equation, ang lahat ng bagay na matagal nang itinago ni Hartwell. Mula sa sulat ang kanyang ama ay napasigaw. Ang mga tao sa audience ay nagsimulang magbulungan. Nagsimula silang magtaka kung ano ang nangyayari. Si Professor Hartwell ay nagtangkang makipag-usap, ngunit hindi siya pinansin ni Althea. Ang aking ama, Professor Richard Hartwell, ay nagnakaw ng mga ideya sa kanyang kaibigan, si Dr. David Parker. Sabi ni Althea, na ngayon ay namatay. Siya ang gumawa nito. Sa pag-usad ng paglalahad ng mga ebidensya ni Althea, nagsimula ang kaguluhan. Hindi totoo yan, sigaw ni Hartwell. Pero wala na siyang magagawa. Ang katotohanan ay nakalantad na. Biglang lumapit si Althea sa entablado at kinuha ang USB drive. Hinarap niya ang lahat. Sa harap ninyo, ipinahayag ko ang kasinungalingan ng aking ama, sabi ni Althea. Nagnakaw siya. Hindi siya tapat. Siya ay nanlilinlang. Lahat ng mga miyembro ng media ay nag-uumpisa ng mag-shoot ng mga litrato. Ang mga estudyante ay nagtataka kung ano ang mangyayari. Sa sandaling iyon, sa dulo ng bulwagan, nakatayo si Isaiah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Si Althea, ginawa niya ito. Matapos sabihin ang lahat, lumingon si Althea kay Isaiah. Isang sulyap lang. Alam ni Isaiah na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Ang lahat ay nagkagulo. Mula sa entablado hanggang sa mga upuan, ang lahat ay tumatalon sa kanilang mga upuan. Ang mga media ay nagtatakbuhan. Si Professor Hartwell ay nakatayo doon, natigilan, at wala nang masabi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Si Althea ay bumaba mula sa entablado. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pagkagulo. Ang kanyang puso ay nabiyak. At ang kanyang ama ay nawala. Nang makalabas siya ng hall,
Nakita niya si Isaiah. Nakatayo siya sa labas at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-unawa. Nilapitan ni Isaiah si Althea. "Alam mo na ang lahat?" tanong ni Isaiah. Tumango si Althea. "Ginawa ko kung ano ang dapat kong gawin. Ginawa ko ang tama." "Salamat," sabi ni Isaiah. "Salamat sa tapang mo. Hindi ikaw ang dapat kong pasalamatan," sabi ni Althea. "Ako ang may utang sa'yo." "Anong ibig mong sabihin?" "Kung hindi mo ako tinuruan na tingnan ang kabuuan ng katotohanan, hindi ko malalaman kung ano ang ginawa ko." Niyakap ni Isaiah si Althea. Mahigpit. "Mahirap," sabi ni Althea. "Hindi ko na alam kung saan ako pupunta." "Kailangan mong magpahinga," sabi ni Isaiah. "Kailangan mong maghilom." "Hindi ko alam kung paano," sabi ni Althea. Nawala na ang lahat. Natahimik si Isaiah. "Kaya mo," sabi ni Isaiah. "Maari mong piliin ang iyong kinabukasan." Nakita ni Althea ang katapatan sa mga mata ni Isaiah. "Kailangan ko munang umalis. Kailangan kong lumayo mula sa lahat. Kailangan kong bumalik sa aking sarili." "Saan ka pupunta?" tanong ni Isaiah. "Hindi ko alam," sagot ni Althea. "Pero kailangan ko munang umalis. Ngunit may isang bagay na mahalaga sa akin." "Ano yon?" "Hindi ko alam kung gaano katagal, pero maghihintay ako. Ikaw ba ay maghihintay sa akin?" Nasa mga mata ni Isaiah ang pag-asa, pagkahabag, at pag-ibig. Ngunit nag-aalinlangan din. Matagal siyang tumingin kay Althea. "Maghihintay ako," sagot ni Isaiah. Ngumiti si Althea, isang mahinang ngiti. "Ngayon dapat na akong umalis," sabi ni Althea. Naghalikan sila. Isang matamis, mahabang halik. Pagkatapos, naglakad palayo si Althea. Tumingin siya sa kanyang likuran. Ngunit kinailangan nilang magpaalam. At sa bawat isa, ang buhay ay magiging iba. Lumipas ang ilang taon. Ang unibersidad ay hindi na kailanman magiging kapareho. Si Professor Hartwell ay nakulong sa mga kalabuan ng kanyang mga ginawa. Ang reputasyon ni Althea ay hindi na masisira at ang buong mundo ay nakakaalam ng katotohanan. Si Isaiah, sa kabilang banda, ay naging isang tanyag na mathematician. Ang kanyang pangalan ay kilala sa buong mundo at ginawa niya ang kanyang pangako sa kanyang ama. Sa isang magandang araw, habang nasa entablado siya para sa isang parangal para sa Dr. David Parker Scholarship, nakita niya ang isang taong kilala niya. "Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na ang numero ay ang pinakamagandang bagay sa buong mundo," sabi ni Isaiah. "Sa mga numero ay makikita natin ang katotohanan, ang kagandahan, at ang pag-asa." Sa kanyang pagpapatuloy, bumaling siya sa lahat ng natutunan niya, sa lahat ng bagay na dumaan sa kanya. Binanggit niya ang kanyang ama. Sa kung paanong ginawa ni Dr. David Parker ang kanyang pangarap, at ngayon ay ang kanyang pangarap. Binanggit niya ang kapangyarihan ng katotohanan, na kahit nasa gitna ng paghihirap, ang katotohanan ay palaging magtatagumpay. Binanggit niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. At pinasalamatan niya ang babaeng tumulong sa kanya na mahanap ang katotohanang iyon. Nang matapos siya, nagpalakpakan ang lahat. At nang tiningnan niya ang mga taong nagpalakpakan, nakita niya siya. Si Althea, nakangiti siya. Nakatayo siya sa likuran ng bulwagan, mas matanda, mas maganda, at mas malakas kaysa kailanman. Naramdaman ni Isaiah na parang bumalik ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, nagkita sila. "Ang galing mo," sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi ko ito nagawa kung wala ka," sagot ni Isaiah. "Ano ang gagawin mo ngayon?" tanong ni Althea. "Magpapatuloy. Aalamin kung ano ang nangyari. At pagkatapos, sa wakas ay makikita mo ang para sa ating kinabukasan." Naglakad silang dalawa. Habang palubog ang araw sa kalangitan, nagsimula silang magsimula ng kanilang buhay na parehong alam na ang paghihirap, sakit, at mga lihim sa kanilang nakaraan ay hindi na mahalaga.
Hawak nila ang kanilang mga kamay at tinitigan nila ang isa't isa. Handa ka na bang sumama sa akin? Tanong ni Isaiah. Palagi, sagot ni Althea. At naglakad sila patungo sa isang bagong buhay na hawak ang isa't isa at nag-iisip ng pag-asa.